Tanggapin kaya ng Magnolia Chicken Templados itong ino-offer ng Phoenix Fuel Masters para kay Gio Halalon. Ang latest report na nakita natin dito, mukhang itong Phoenix ay narinig na yung mga bali-balita na itong si JB Mocon daw ay gusto mag-request ng trade. At ang balak nila dalhin ito sa Magnolia kapalit ni Gio Halalon. Itong si JB Mocon ay isang small forward at magagamit yan ng Magnolia dahil alam din natin na ito si Calvin Abueva ay iti-trade din nila eventually. So itong mangyayaring trade na kay Gio Halalon for JB Mocon, sa tingin ko unang party pa lamang yan. Kasi kung titignan natin, sasabihin ng iba bakit kukunin ng Magnolia si JV Mocon, gayong meron naman silang maraming small forwards. Ang titignan kasi dito ng Magnolia, kapag na-trade na itong si Gio for JV Mocon, ito si Calvin Abueva pwede na nilang i-trade dito sa Converge para kay Sonny Winston. Ang ibig sabihin yan, ang mangyayari dito, mawawalan ng guard ang Magnolia kapag tinrade si Gio, pero magkakaroon sila ng small forward na si JV Mocon. Ngayon naman, ito si Calvin Abueva, ite-trade nila dito sa Converge para makuha naman si Sonny Winston. So, magkakaroon na rin sila ng isa pang guard. Itong si Winston pwede yung shooting guard, pwedeng point guard, pwede rin na small forward. So, makukuha nila itong si Sonny Winston at si JV Mocon kapalit ni Calvin Abueva at ni Gio Halalon. Sa tingin ko, sulit yan para dito sa Magnolia dahil mapupunuan yung pagkakakukulang nila dito sa mga spots na nabanggit. Ito si JV Mocon, mahusay na player yan at magiging complementary player yan dito sa Magnolia Chicken Templados. Tandaan natin na Magnolia balak pang i-trade si Paul Lee. So kung sakasakali magkakaroon talaga ng complete overhaul dito sa guards at wing rotation ni Coach Chito Victolero. Kaya sa tingin ko kung ganyan ang pag-iisip ng Magnolia, okay na okay yan para dito sa lineup nila dahil magkakaroon sila ng mga bagong players at importante, mga batang players sa kanilang lineup. Mukhang ang TNT tropang giga ay determinadong kunin ang serbisyo nito si Kiefer Ravena. Ayon dito sa mga latest reports na lumabas, itong si Kiefer Ravena daw ay isa ng free agent. Natapos na ang kontrata niya doon sa team niya sa Japan. At kahit ang first option ni Kiefer ay humanap pa rin ng isang Japanese team, mukhang ang gusto ng TNT na makuha ang serbisyo nito at kumbinsihin bumalik dito sa Pilipinas. Itong si Kiefer Ravena, ang PBA rights niya ay nandito sa NLEX pero hindi naman magiging problema yan. Kung talagang hihilingin ng TNT, makukuha nila yan. Kaya sa tingin ko mukhang yan ang first order of business ng TNT. Kunin itong si Kiefer Ravena para masolve na sa wakas yung problema nila dito sa kanilang point guard. At kung sakaling makuha ng TNT itong si Kiefer Ravena, hindi na nila kinakailangan pa na kunin itong si Robert Bolick dito sa NLEX Road Warriors. Siyempre, ang balita natin may kakaroon ng bagong coach ang NLEX at yung bagong coach niyan, kung ito man ay si Norman Black, si Jong Chico, kung sino pa man. Siyempre, ang gusto niya nandun sa team si Bolick. Dahil ayaw niya nang matira sa kanyang team ay walang point guard, walang Bolick, tapos si Kevin Alas merong ACL injury. Kung makukuha doon si Kiefer Ravena ang TNT, si Bolick pwede na siyang manatili dito sa NLEX. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition yan sa TNT. Ngayon, ang tanong na lang paano nila makukumbinsi itong si Kiefer Ravena na bumalik dito sa Pilipinas. Unang-una, kailangan lakihan ng TNT yung offer sa kanya. Dahil syempre, yan ang dahilan kung ba't nga karamihan ng players natin nagpupunta na sa Japan. Ngayon, kung sakasakali na makumbinsi nila si Kiefer Ravena na bumalik na dito sa Pilipinas, kinakailangan nilang ma-secure yung rights nito mula sa NLEX. So, ibig sabihin, kinakailangan nilang mamigay ng mga players. Pwede na siguro si Kim Aurin at itong si Kim Montalvo para dito sa rights ni Kiefer Ravena. Kung kinakailangan, samahan pa nila ng first round pick. Anyway, sa tingin ko, papayag naman ng NLEX dyan dahil pareho sila ng management.